So we always say, Merry Christmas. No? Kaya hindi natin sinasabi na Lonely Christmas. We always greet Merry Christmas because Christmas is a joyful season. Di ba? So whatever circumstances that we are going through, the joy is always there because joy comes from the Lord. So joy is very common, especially during Christmas. Makikita natin sa mga malls, yung word na joy, sa mga kanta, merong mga joy, sa mga advertisements, may mga joy. But what is joy? In the Bible, in the Christmas story, the word joy is actually used 8 times. Doon sa Christmas story, sa lahat po ng mga accounts. And the word joy in Greek is chara. No? Kaya kapag ka nanganak kayo, pwede niyong pangalanan ng chara instead na joy, para maiba naman. So it is a major theme of Christmas. That's why we always celebrate it with joy. No? So ano nga ba ang joy? We know that joy is an emotion, but actually joy is far more than emotion. Opo, ito po ay nararamdaman natin, pero pag sinabi po nating joy, ito po ay higit sa nararamdaman po natin. What is the difference between happiness and joy? Di po ba dati, natanong ko na rin po sa inyo. So according kay Warren Wiersbe, in his book, Be Joyful, he said, happiness depends on happenings. What happens to you? Huh? What happens around you? But even when things go wrong, you can have joy. No? Sabi niya, happiness depends on happenings. But even when things go wrong, you can have joy. So happiness depends on circumstances. But joy is a choice. It is a choice. Happiness is external. Ito po ay galing sa labas, di ba? But joy is internal. It's what's happening inside of you. You can be joyful in the middle of grief, in the middle of pain, and in the middle of a depressing situation, and in the middle of trials. There is joy because joy comes from within. It is fruit of the Holy Spirit. Happiness is temporary. It doesn't last. Joy is permanent. It is eternal. It is one of the fruits of the Spirit. Galatians chapter 5 verse 22. Sabi niya, for the fruit of the Spirit is love, joy. Pangalawa po yung joy. Pag po tayo may party, when we go to parties, we are happy. Last Sunday, we were so happy. Diba? Masayang-masaya tayo. Why? Externally, kasi maraming reasons to be happy. Nakatanggap tayo ng gift, may mga nakakatawa, sa Pinoy Henyo, di ba? Paulit-ulit nating tinatawanan yung video because of that. But praise be to God, because we are Christians, hindi lang po tayo happy during that time na nag-Christmas party tayo, but we were joyful. There is joy. Kasi po, ang Panginoon ay naghahari sa ating buhay. And so, yung pong happiness na temporary na sineselebrate ng mundong ito, nagse-celebrate nga po sila ng Christmas, pero it's external. External celebration. Kagaya ng sinabi ko po noon sa aking illustration, it is like a beautiful Christmas gift. Wrapped beautifully, but inside, it's empty. Ganon po nagse-celebrate ang mga wala sa Panginoon. Pero po tayo, alam po natin na whether the box is not wrapped beautifully, kahit pangit sa atin pong nakikita sa panlabas, we know that inside there is Jesus. And if we have Jesus, we have everything. We have joy in our hearts. So, kapag tayo nagsusweldo,
When we receive our 13th month, our 7.30, we are happy. Di ba? Pero kapag binilang mo na magkaning natira sa sweldo mo, di na tayo happy. Why? External yun eh. But for us Christians, there is joy. Because money is not everything. Di po ba? Kagaya po ng happiness, ang money din po ay lumilipas. It's temporary. May mga bagay na mas mahalaga sa buhay po natin kaysa po sa pera at sa mga kasayahan na panlabas. Nag-iinuman yung mga wala sa Panginoon. Nagsasayahan kung ilang party yung kanila pong ina-attendan. Pero after po ng inuman na yan, hindi na po masaya yan. Di ba? May hangover, ano pa? Na-damage sila nang di mo alam kung magkano. Di po ba? Another definition po na gusto ko sa joy, puwera po yung kay Warren Wiersbe ay yung kay Warren. Yung pong Mrs. po ni Rick Warren. She wrote a book entitled Choose Joy. Sabi niya, joy is the settled assurance that God is in control of every detail of my life. The quiet confidence that ultimately everything will be all right. And the determined choice to praise God in all things. So meron po siyang laman na tatlo. Ang sabi niya, God is in control because He has a plan. Lahat ng detalye sa buhay po natin, God is in control. And because of that, we have an assurance and there is joy. Pangalawa, everything will be all right. We know that everything is all right because God holds us in His hands. At yung pangatlo, it's a choice to praise God, to praise Him in all circumstances, to thank Him in everything, because He allows all things to happen for our good. God wants us to have joy. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 says, rejoice evermore, for this is the will of God. It is the will of God for us to be joyful always. Maging magalak tayo sa lahat ng bagay. Hindi niya sinabing maging masaya kayo sa lahat ng bagay. Pero ang sinasabi niya, magalak kayo. Ang sinasabi po niya ay yung kagalakan na nagmumula sa loob. At ito po ay lalabas. Hindi po yung nasa labas at papasok po sa loob. Iba po yun. Joy is like a spring that comes from our relationship with the Lord Jesus Christ. Ang sabi niya sa NASB, rejoice always. Ang sabi niya sa ibang translation, be joyful always. Assignment. Memory verse niyo po ito. 1 Thessalonians 5:16. Pinakamadali, King James, rejoice evermore. Okay? So yun po. Pag hindi niyo po ito na-memorize, may multa po kayo. Okay, so joy is a fruit of the Spirit. Pero, ang tanong, why is it that sometimes we don't have joy? Actually, sinasabi po natin yung salitang we don't have joy or wala siyang joy, understandable na hindi nagmamanifest sa buhay natin ang joy. Kasi ang joy sa Kristiyano hindi po nawawala. Because it's a fruit. It's a fruit of the Spirit na kasama nung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, the Holy Spirit dwelt in us. That's why ang joy hindi nawawala. Kaya natin nasasabi yung nawawala, pero actually hindi nawawala. Hindi nagmamanifest. Hindi lumalabas sa ating mga buhay. Why? Because there are barriers of joy. May mga barriers. May mga harang kung bakit hindi mag-flow ang joy sa ating buhay. They prevent you from being joyful. They prevent us from being joyful. There are also depleters of joy. Alam niyo po yung lobo, punong-puno yan, unti-unti, di mo namamalayan. Di po ba yung lobo? Unti-unti yan eh. Kaya makikita mo bigla yung lumilit hanggang sa wala na kasi wala na yung hangin.
May depleters of joy po tayo. And also, there are enemies of joy. Why enemies? Kasi enemy, kasi ayaw ng diablo na maging masaya tayo. He came to steal, to kill, and to destroy. Diba? They fight against the joy within you, and we have to fight also for joy. Kailangan ipaglaban din po natin ang joy because it's because of joy that Jesus Christ suffered on the cross. And there are also destroyers of joy. They steal and rob us of our joy. Marami pong thieves ang joy. But I would like to talk to you about the 3 stealers of joy or the 3 thieves of joy and how to retrieve them. Paano mo i-restore, no? 3 bagay na pwedeng magnakaw sa kagalakan po natin at kung paano po natin kukunin uli para maibalik sa atin at mag-manifest ulit sa buhay natin ang joy. So in order to retrieve or restore joy, you must know the thieves of joy. Kinakailangan, alam mo muna sino yung magnanakaw or ano yung nagnanakaw sa kagalakan mo. Number 1, fear and anxiety. When you are scared, when you are frightened, worried, stressed out, you cannot have joy because you cannot be fearful and joyful at the same time. Parang baso yan na may tubig. Either lagyan mo ng tubig yan or juice. Either tanggalin mo yung tubig para malagyan mo ng juice or tanggalin mo yung juice para malagyan mo ng tubig. So if you are fearful, you cannot be joyful at the same time. Bakit ko po sinasabi? Kasi nararanasan ko po. Every time I'm scared, every time I have fear, yung joy hindi nagmamanifest sa aking buhay. Every time na ako'y na-stress, every time na ako po ay nagwo-worry, hindi po nagmamanifest yung joy sa aking buhay. That's why one of the thieves ng kagalakan natin, ng joy natin ay yung takot. Takot, pangamba, kabalisahan. Yun po ang isa. At kung babalikan po natin yung Christmas story, no? Makikita po natin, nandyan si baby Jesus, nandyan si Joseph, nandyan si Mary. A beautiful picture of a family. Nakikita natin na ganyan, wow, si Mary, si Joseph, and si Jesus Christ, that's the story of Christmas. And He's lying on a manger. Diba? Alam natin yung kwento. But, you don't know or we don't know yung fear, yung anxiety na naramdaman po ni Mary. Kung kayo ang nasa katayuan ni Mary. So number 1, si Mary po, no? Ang example po dun sa fear, no? Si Mary, she was around 12 to 15 years old when she was betrothed to Joseph. Barely a teenager. Kasi po nung panahon na yun, ganun po. Kahit nga sa Middle East, di ba? Bine-betrothed na sila the moment na the red flag is up. Di ba? Alam niyo na yun. Minsan hindi pa nga. She was 12 or 15 and she was engaged to Joseph. Yung engaged na uunawaan natin, anytime pwede mong i-break yung engagement, di ba? Pero the word is betrothed. Ang betrothal po ay mas higit siya dun sa engagement. Ang betrothal kasi para ka nang kinasal. Ang kulang lang yung ceremony, but you won't sleep together. Walang physical contact, magkalayo kayo, pero it's as parang mag-asawa kayo. Yun ang betrothal. So Mary was betrothed to Joseph, no? And she had a virgin birth. Nung in-announce po ng angel kay Mary doon sa Luke chapter 1, sabi niya, "Blessed are you among women." Sabi niya,
ikaw ay, anong sabi niya dun sa Luke chapter 1, balikan po natin, Luke chapter 1, nagpakita po yung angel sa kanya, and the angel said to him, sa verse, Luke chapter 1, verse 30, the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus." Ikaw ba naman na isang tao, biglang may lalapit sa'yo na anghel at sasabihin niya sa'yo na ikaw ay mabubuntis? Engage ka eh. At sasabihin, you will be pregnant. No? Pero sinabi niya, ang anak mo ay anak ng kataas-taasan. Pero ang sabi po dito sa verse 34, Mary said to the angel, "How can this be since I am a virgin?" So maaaring may mga naglalaro sa isip ni Mary nung time na yun. Siguro ikaw nga lang may magpapakita sa'yo na angel, matatakot ka na. That's why the angel said, "Do not be afraid." The word afraid there is phobia. Phobeo, pero phobia sa Greek. No? So, ano kaya ang naramdaman ni Mary nung time na yun? How did Mary felt when the angel announced that she will be pregnant? No? At ang isa pa, maaari may anxiety din siya dahil paano niya i-explain, how will she explain this to her parents? Ma'am, Pa, buntis ako. Sinong ama? Ang Diyos. Paniniwalaan mo kaya? Alisin natin itong story na to kasi nakasulat na ito sa Bible. Pero sa ordinaryong senaryo na ikaw ay pinagkasundo, kahihiyan kang malaki sa iyong mga magulang, at actually pwede ka pang batuhin hanggang mamatay. No? Because it is parang adultery. Adultery po ang kasalanan na yun, yung ikaw ay nabubuntis. At maaaring iniisip niya paano kaya ang sasabihin ng kapitbahay. Sigurado yon na pinagmaritesan yan nung nabuntis. Kasi nagbibilang din sila ng months. Di ba tayo, nagbibilang tayo ng months? Kunyari may kinasal, tapos nanganak na. Ay, ano na yan, nung kinasal. Di ba? Ganon, nagbibilang. So maraming mga tao sa paligid, maaaring iniisip din ni Mary yun na, oo nga, anak to ng Diyos, pero paano ko to ipapaliwanag sa mga tao sa paligid ko? Hindi ka ba magwo-worry? Hindi ka ba matatakot? And most importantly, paano niya ipapaliwanag kay Joseph? Mahal, buntis ako. Diba? So there will be gossip about her. Kaya nga meron pong isang aklat na naisulat na ang sabi, Mary had an illicit relationship with the Roman soldier. Kaya nga sinasabi ng mga Pharisees, di ba, kay Jesus Christ na siya ay isang anak sa labas, parang gano'n. Anak sa pagkakasala, parang gano'n. So, ang sinasabi ng iba, si Jesus daw ay anak ng isang Roman soldier. Meron pong libro na ganyan na nakasulat. Another. O, sige na po, pregnant na siya. Malapit na siyang manganak. And then a few days before she gives birth, nagkaroon po ng census. Luke chapter 2. It is the first census. At meron pong order ang governor. Luke chapter 2. There is a decree from Caesar Augustus that a census be taken of all the inhabited earth. Malapit ka ng manganak, days na lang. At ikaw ay sasakay ng donkey. Mula sa Galilee, papunta sa
Mula sa Nazareth, Galilee, papunta sa Judea, papunta sa Bethlehem. Yun nga lang nakasakay ka ng kotse na magbabiyahe, napakahirap sa buntis, sa nagdadalang tao. Yung pa kayang sasakay ka sa donkey. No? Yun pong naranasan ni Mary. Why? Because kailangan mag-register pupunta sila sa City of David, sa Bethlehem, sa Judea. And then, eto na naman pong isa. When they get to Bethlehem, anong problema? There is no place to sleep. There is no place to stay. Anxiety na naman to, problema. Buntis ka na nga, pagod ka na nga. Tapos wala ka pang mapag-stayan because there is no place in the inn. But there is a stable. At nandun po yung mga farm animals. They found a place, and then she delivered baby Jesus without her parents. Kasi hindi naman yun kagaya ngayon na high-tech na alam kung kailan lalabas ang baby. Approximately alam. Diba? Without her parents, without a midwife, without a comfortable place. Tayo may pa-hospital pa kayo. Pa-aircon pa, magre-reklamo pa pag di aircon, di ba? At wala po yung mga necessary items, yung mga necessities. Tayo may wipes, may diaper. Ang sabi po ng Bible, binalot na lang si Jesus Christ ng swaddling cloth. Di ba? Binalot lang siya, yun na yun. Without anything. Do you know how stressful this situation is? Sa isang nagdadalang tao. Sige, sino mga nanay dito? Di ba? At merong fear. So fear and anxiety steals our joy, kagaya ni Mary din. By the way, the word afraid sa Christmas story is mentioned 7 times. May napansin ako, over pa rin ang joy kesa dun sa fear. Amen? Amen. Sa Luke chapter 1 verse 26 to 38, makita mo dito na sa Luke chapter 1 verse 30, the angel said, "Do not be afraid." Fear not, sabi po sa ibang translation. So again, sinabi po ng angel yon sa kanya, no? Kasi alam na ng Diyos na afraid siya. Kaya po sinasabi yung do not be afraid, kasi alam niya na afraid siya. Kaya niya sinasabing fear not kasi alam niya fearful siya, may fear siya during that time. No? So, may mga bagay din po tayong kinatatakutan sa buhay po natin. Kagaya po ni Mary, meron din po siyang mga bagay na kinatatakutan. She has fears just like us. And the question for us today is, what are you afraid of this Christmas? What are your fears this Christmas? What are my fears this Christmas? I also ask myself, I have fears too. And these fears steal my joy. That's why I surrendered to God these fears and choose to trust Him and accept His plan. It is not easy, but we can do it by faith. Amen. Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ who gives me strength. What are our fears? What are your fears? Your health, your finances, your job, losing someone, divorce, or facing 2024. Sometimes iniisip natin, ano kaya ang mangyayari na naman sa 2024? Hindi pa man nangyayari, kung minsan meron tayong fear sa hinaharap. But Mary's solution and Mary's choice is found in Luke chapter 1 verse 38. Ang sabi niya sa Luke chapter 1 verse 38, and Mary said, "Behold, the bondslave of the Lord, may it be done to me according to your word." And the angel
departed from her. Gusto ko po yung King James translation, sabi niya, be it unto me according to your word. Be it unto me according to your word. Ano man yung magiging resulta, tinanggap niya. She's willing to give her physical body para i-conceive niya si Jesus Christ. She was willing to give up her reputation. Di ba? Kung anong sasabihin ng mga tao sa paligid. But she said, be it unto me according to your word. A very mature answer from a physically immature person. Di ba? Napakabata. Barely a teenager, nasa early. Pero ang sagot niya po, napaka-mature. Isang kasagutan ng punong-puno ng pagtitiwala sa Panginoon. Ganito po dapat yung ating sagot. I don't understand, Lord, what's happening around me, but I choose to trust you. And I choose to accept whatever your plans are for my life. At ang resulta po nun, Luke chapter 1 verse 47, there is joy. Nandun po yung joy, yung kagalakan. Pangalawa po na nagnanakaw sa ating pong joy, sa ating kagalakan, aside from fear and anxiety, bitterness and unforgiveness. Alam nyo, magkapatid dyan eh. Kung ayaw nyo nang magpinsan, magkambal na lang. Bitterness and unforgiveness. You lose your joy when you've been hurt. Diba? Pagka nasaktan ka, paano ka ba nasasaktan? From the words of people around you. Nasasaktan ka, may narinig ka, nasaktan ka. From their actions. Maaaring na-offend ka intentionally or unintentionally. Diba? Or you are physically, sexually, emotionally abused. And it leaves deep scars in our lives. Hindi natin namamalayan, may mga deep-seated hurts pala tayo sa buhay natin. Ito ay scars na yun ang nagiging dahilan, imbes na yung sugat gagaling, hayaan mo, ang sugat kasi hindi yan agad gumagaling. It takes time. But if you choose to be still and set it aside, pababayaan mo, hihilom siya mag-isa. Pero, pag lagi mong kinakalkal yung sugat na yon, anong mangyayari? Hindi yan gagaling. Anong mangyayari? Mai-infection ka pa. Diba? Kakalat pa yan. That's why, kung meron kang bitterness sa iyong puso, wala kang joy. Hindi pwedeng mag-occupy ng isang space ang bitterness, unforgiveness, and joy at the same time. Inuulit ko yun, kagaya po ng fear and anxiety. We are all offended at one time. Diba? Lahat naman tayo na-offend. Lahat tayo nasaktan. Sino po dito ang hindi pa nasasaktan? O, abangan mo kung hindi ka pa. Diba? Mag-abang ka. You also been offended. Okay? Hurt and wounded. And vice versa. We also offend others. We also hurt others. We also wound others. Other people, intentional man o hindi, nakakasakit din sa atin. At may mga tao din na na-offend sa atin. At kung minsan hindi mo naman alam na offended sila, ganun din yun. Hindi rin nila alam na offended ka. No? At hindi mo rin alam minsan na naka-offend ka. That's why, it's only the grace of God na binibigay niya sa atin yung fruit of the Spirit para makita natin in spirit yung totoong nangyayari sa isang tao. People who are bitter and unforgiving experience rejection. Hindi naman natin masisi because they experience rejection, they experience betrayal, di ba? Pinagkanulo sila. They were
falsely accused. They were maltreated or mistreated. And they carried them to their graves. Ang mga Italyano, laging sinasabi natin, ang kagandahan sa mga Italyano, nagsisigawan dyan, ang sasakit ng mga salita, pero pagkatapos nun, after a minute, wala na, beso-beso na. Yun ang maganda sa kultura ng mga Italyano, di ba? Pero sa Pilipino, taon. Hindi pa yan hanggang sa kamatayan. Hindi pa yan hanggang sa lahi. May alam ba kayo na ganyan? Meron, di ba? Hanggang sa mga lahi yan. Hanggang sa 3rd and 4th generation. Nakaawa yan ng lola ko, ng tatay ko. Dala-dala na nila yon. Sino pang nagsasuffer? Eh di nagdadala. Sino nabibigatan? Eh di yung nagdadala. Kapag nilet go mo yan, hindi ka mabibigatan. Ang example po dito ay si Joseph. Okay. Tama kayo, si Joseph. Do you think Joseph was not hurt and wounded? Ang dali lang kasing basahin ang mga talata sa Bible. Pero kung i-imaginein po natin ang sitwasyon, he was hurt also. He was wounded. Hindi naman niya alam agad Di ba? Hindi naman niya po alam agad na ang pinagdadalang tao ni Maria ay anak ng Diyos. Hindi niya agad yun alam. No? Tignan po natin dito sa verse 18 ng chapter 1 ng Matthew. Matthew chapter 1, verse 18, sabi niya, "Now the birth of Jesus Christ was as follows, when his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child of the Holy Spirit." Ibig sabihin, bago pa lang sila nagsama, na-discover na nagdadalang tao. She was found, no? To be with child. Verse 19, "And Joseph, her husband na po ang tawag, kahit di pa sila nagsasama, being a righteous man, and not wanting to disgrace her, planned to send her away secretly." Bakit mo isi-send away siya kung hindi ka na-hurt? Di ba? Na-hurt siya, of course. Nasaktan siya. Why? She betrayed me. Ine-expect mo na makakasama mo, virgin ang asawa mo, pero nakita mo nagdadalang tao. No? Pero makita po natin, ang sabi dito, he was a righteous man. He was righteous. Nakita po natin dito, nasaktan siya, but he did not take revenge. Paano ka maghiganti? Sasabihin ko sa elders. Kasi may elders po nun, di ba? Sila yung nag-decide, ikaw ay tapos hahatulan ka, tapos ikaw ay babatuhin. That's adultery. No? expose ko siya. Di ba? Pwede naman. But Joseph did not take revenge. He did not retaliate. He did not expose his feelings sa kanyang sitwasyon. Hindi niya to sinabi sa kanyang mga neighbors. Tinago niya sa sarili niya. And he even planned na iwasan siya secretly. You see, he loved Mary. Yan ang pag-ibig. Pagamat nasaktan ka na, ipe-preserve mo pa rin yung reputation ng mapapangasawa mo. Diba? So, ang isang nag-steal sa joy ni Joseph, yung hurt niya, bitterness, unforgiveness. Maaaring maranasan niya ito, pero he chose to forgive. Joseph's choice is to let the pain go. Let the pain go. Aalis din yan. Etong naisip ko, bakit kaya hindi na lang nagpakita ang angel kay Joseph at kay Mary ng sabay para wala na lang problema? Di ba? Magpapakita rin naman kay Joseph, magpapakita din kay Mary, ba't di na lang sabay? Nagpakita muna siya kay Mary, mabubuntis ka. Okay. Noon naman nabalik
nabalitaan na nabuntis si Mary, doon naman siya nagpakita kay Joseph. Hindi siya nagpakita agad kay Joseph at sasabihin niya na, yung mapapangasawa mo, magdadalang tao. Diba? Hindi naman niya sinabi kay Mary na tawagin mo si Joseph para makausap ko kayong dalawa. Para hindi kayo magkasamaan ng loob. Walang ganun. No? God did not send the angel to both Joseph and Mary and explain His plan. God wants to deal with them separately. And sometimes, may mga nararanasan tayo sa buhay because God wants to deal with us separately, individually. Joseph had to suffer agony and pain of betrayal. Kinakailangan niyang mag-suffer because it is a test of character. God is testing him. God is testing Joseph. Tinetest niya ang character ni Joseph. So dito makita natin, Mary struggled with fear, but she trusted God and accepted His plan. And Joseph struggled with anger, but he let it go. Diba? Ang tanong, there's a question again, no? Who has hurt you deeply? Sino ang tao na nakasakit sa'yo ng sobrang lalim? At ang pangalawang tanong, are you still hurt? Nasasaktan ka pa rin ba? Nagbabago pa rin ba ang itsura ng mukha mo pag naririnig mo yung pangalan niya? Sinong nakasakit sa'yo ng malalim? You cannot have joy and bitterness and unforgiveness at the same time. Let it go this Christmas. Let it go. Forgive. And just like Joseph, choose to forgive, let go, and let God. Diba? Naririnig natin yung let go and let God. Maaaring sinasabi mo, they don't deserve my forgiveness. You don't deserve forgiveness too, di ba? No one deserves forgiveness. Sa dami ng kasalanan natin, hindi rin tayo karapat-dapat na patawarin. Kaya nga sabi ng Panginoon, magpatawad kayo kagaya ng pagpapatawad ko sa inyo. Ang hirap sa atin, gusto natin mapatawad tayo ng Diyos, pero ayaw natin magpatawad. No? And forgive because you don't want bitterness to steal your joy. At ang susunod po sa pangatlo, yun pong mga shepherds. Tignan po natin yung mga shepherds. Nasaan na yung shepherds ko? Okay. Luke chapter 2. Balik tayo. Pasensya na po. At ginulo po ng aking isip ang mensahe. Kaya hindi tayo nag-stick dun sa main text. Okay? So, punta po tayo ulit sa chapter 2 ng Luke, yung ating pong talagang text dapat. Verse 8, in the same region there were some shepherds staying out in the fields and keeping watch over their flock by night. Alam niyo po mga shepherd, sa umaga nagpapastol ka na, sa gabi nagpapastol ka pa rin. Alam niyo po kung ano yung buhay nila? Non-stop na working. Sa palagay nyo, may joy sila. Ang isang nag-i-steal po sa joy natin, yung busyness in life without Jesus. Busyness. Busy na B-U-S-I-Y. So, sobrang busy po ng mga shepherds na ito. Kaya, umaga hanggang gabi, nagpapastol sila, siguro sila din, nagsasawa na rin sila sa kanilang mga buhay. May mga times din po ba tayo na nagsasawa na tayo sa work natin? Meron. No? Reality talk. Kung may pera lang ako, di na ako magtatrabaho. Di ba? Kung meron lang akong ibang mas magandang amo, lalayasan ko tong amo na to. Di ba? Realidad. Di ba? Why?
Because of too much busyness, yung busyness sa life natin na wala ang Panginoon sa buhay natin. Kaya yung mga lagi nagtatrabaho kahit Sunday, malulungkot po yan. Maniwala kayo. Maraming soldi yan, pero sa totoo lang, nadidiplit yung kanilang joy. Iba ang joy na nakasama natin sa church. Di po ba? Iba po ang joy natin. Okay, Luke chapter 2 verse 9. Ang sabi niya dito, "And the angel of the Lord suddenly stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terribly frightened." Alam niyo po yung word na terribly frightened? Ang translation po talaga nito ay megasphobia. Megasphobia. Pero kung titignan po natin sa kabuuan, parang inuulit, parang phobia. Parang dobleng phobia. Yun pong ibig sabihin nun. They were terribly frightened. But the angel said to them, "Do not be afraid. For behold, I bring you good news of great joy." Ano naman yung great joy? Yun naman po yung megaschara. Ang ibig sabihin nun, chara-chara, dobleng joy. Yun ang ibig sabihin nun, megas joy. Megaschara. Okay? So, huwag kayong matakot. Papalitan yan ng, kung matinding takot, papalitan niya ng matinding kagalakan. Yun ang sabi po niya sa angel. Do not be afraid. Luke chapter 2 verse, dito sa susunod, verse 15, "When the angels had gone away from them into heaven, the shepherds began saying to one another," nag-usap-usap sila, "Let us go straight to Bethlehem then and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us." Ano na? Willing na silang iwanan yung kanilang trabaho. Bakit? Nag-usap-usap sila. Puntahan natin si Jesus para makita natin. Ha? Yung iba po, ayaw iwanan ng trabaho eh. No? Pero sa totoo lang, may blessing na malaki. Kapag po, nakikita po kasi ng Lord yun eh. God, tandaan niyo po ito, God honors faith and obedience. He honors it. Honor po yan, nakikita niyo. Diba? So, dito po sa ginawa nila, nag-usap-usap, iniwan nila, and then, ang sabi dito sa verse 16, "So they came in a hurry," nagmamadali, "and found their way to Mary and Joseph and the baby as he lay in the manger. When they had seen this, they made known the statement which had been told them about this child. And all who heard it wondered at the things which were told them by the shepherds." Alam niyo po ba yung word, ay yung sinabi dito that they made known, they proclaimed, yung word na herald, dito nang galing yung salitang evangelyo. Dito natin makikita yung proclaim nila yung ebanghelyo, the good news. No? So they left their work, they spent some time para ma-proclaim nila yung good news na nakita nila ang tagapagligtas. You know what? Pwede tayong magkaroon ng choice. What's the choice? Para magkaroon tayo ng kagalakan this Christmas. Why don't we share or proclaim the good news of salvation sa iyong kaibigan, sa iyong kamag-anak na hindi pa nakakakilala at hindi pa nakikita ang Panginoon? Physically nakita nila. But God wants to use us para i-proclaim po natin sa iba para magkaroon din po sila ng joy na nai-experience po natin. Hindi lang sa Kapaskuhan, kundi araw-araw sa ating buhay. Tayo pa nila. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat na bagamat kung minsan meron po kaming fears, anxiety,
Salamat po na merong joy na nagmumula po sa inyo. Kung meron man po sa aming kalagitnaan sa oras na ito na meron pong fear, may anxiety, meron pong bitterness, merong unforgiveness sa kanyang puso, or maaaring kapatid na wala na pong panahon upang unahin ang inyong kaharian. Panginoon, kayo po ang siyang mangusap sa kanila sa Kapaskuhan ito. And Lord, tulungan niyo po sila na magkaroon sila ng right choice upang sa ganoon maging ganap ang kanila pong kagalakan. Salamat po Panginoon sa joy na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sa mga kapatiran sa iglesyang ito. Salamat po Lord sa regalo ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Have a joyful Christmas. Amen.